Gusto ko muna ikalma ang aking sarili. Bago tayo magsimula, pwede tayo sandaling manalangin. I-relax ang ating puso, ang ating isip. Kung maaari, ituon natin ang ating isip, ang puso sa harapan ng Panginoon sa oras na ito. Sapagkat sabi na salita ng Panginoon, 2-3 nakakatipon sa ilalim ng kanyang pangalan ay natin siya. At tayo naniniwala yung presence ni Lord ay natin. Igalang at irespeto ang kanyang presensya sa mga oras na ito. Sapagkat siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, na kailangan siya na bigyan ng pagrespeto at pagkaya. Amang banal na sumasalangit, minsan pa, kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya ng papakumbaba. Inaamin sa aming mga sarili na kami walang magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. Sa mga oras na ito, dakilang Diyos, patuloy mong hinihiling, Panginoon, ang iyong karunungan na kami samahan, Panginoon. Lagisin niyo po ang iyong abang lingkod na ito, dakilang Diyos, sa bawat salita mamutawi sa kanyang ibig, pagpapara sa mga tao na kikinig. Hayaan mo, Panginoon, bigyan po kami ng bukas na kaisipan, bukas na puso, upang patuloy po namin maramdaman, maunawaan ang bawat salita na aming marinig. Let your anointing flow, God. Let your word, O God, be real in the hearts of your people. Lord God, ikaw po ang higit na nakakalam sa kanilang kondisyon at alam mo po ang kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. I pray, gamitin niyo po ang iyong salita upang mag-usap, upang mag-comfort, upang magbigay lakas, inspirasyon sa mga taong nakikinig sa mga oras na ito. Salamat po, Ama. Walang laman na maitataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Itago po ninyo ako sa iyong krus at ikaw ang siyang nakita, Panginoon. Lord God, hinihiling ko po ang iyong karunungan, Panginoon. Wala po akong alam. At sa iyo po ako nagpapasalit, Panginoon. In the name of Jesus, salamat po ngayong malamang, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa mga bagay na gagawin mo sa aming buhay. Ito ang aking panalangin. Ikaw ay magpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin sa mga panalangin? Praise God. So, maya-maya, magkakaroon tayo ng double celebration. At dahil nung nakaraan, natakil natin yung Father's Day. Tapos, i-celebrate natin yun sa lahat ng mga tatay na wala yung mga tatay na nanay dito. Pangalawa, double celebration kasi yung ating dalawang youth, yung ating ate, at si kuya, ay nag-graduate na. Palakpan nga natin ang Panginoon dyan. Double celebration ito. Maya-maya, ipag-pray po natin sila na samahan sila ng Panginoon sa kanilang journey, the new chapter of their life. Ipag-pray natin, samahan sila ng Panginoon, ipabor ng Panginoon na isumahan kanila upang sa kanilang pagpasok ng panibagong mundo na haharapin po nila, nawa ay maging blessing po sila sa kanilang pupuntahan. Amen? Okay. So sa umaga nito, gusto ko pong i-share natin yung word ng Panginoon. Sisimulan ko dito sa talatang ito. Hebrew 1:1. Nakikita nyo? O, maramahal ka natin Panginoon. May TV na tayo. Woo! Nakikita nyo na Panginoon ngayon. Dati-dati nung nandito yung laptop, sabi nyo. Ngayon, malinaw nyo na nakikita. Babasahin ko sa Ingles, para lang makakita. Kasi sa Ingles ko sa gustong makita, para maintindihan nyo yung gusto ko sabihin. Asabi sa Hebrew 1:1, in the past,
God spoke to our forefathers through the prophet at many times in a various ways. Sabi niya, nung nakaraan, God spoke. Sabihin nga natin, God spoke. God spoke. Amen. Nagsasalita ang Diyos. Gusto ko pong iparating sa bawat isa sa atin, ang Diyos ay nagsasalita. Ang Diyos po ay hindi sa kwentong barbero. Hindi sa kwento lamang ng mga lolo natin, ng ating mga ninuno. Hindi po siya ganoon. Kundi ang Diyos po natin ay totoo. At siya ay nagsasalita sa kanyang mga nilikha. Amen. So, maya-maya pag-aaralan natin, paano siya nangungusap, paano siya nagsasalita. Partikular po natin sa isang salita. Para maunawaan po natin kung paano siya nangungusap at maintindihan natin kung anong gusto niya iparating sa atin. Nandiyan ba kayo? So, gusto kong iparating in the past, yung nakaraan, from Old Testament, sabi niya, God spoke. Kung bubuksan natin ang ating kaisipan, ang ating puso, naniniwala ko, ang Diyos ay magsasalita ngayong umaga sa atin. Amen. Sabi niya, in the past, God spoke to our forefathers. Ibig sabihin, sa ating mga ninuno, through prophet. Ang mga prophet, ito yung mga taong inasihan ng Diyos, pinili ng Diyos, nilagasan ng Diyos para maghayag ng kanyang salita. At tawag sa kanila prophet. No? Nagsasalita sila, no? Hindi sa kanila nanggagaling yung salita, kundi yung salita yun ay nanggagaling mula sa Diyos. Kaya tawag sa kanila prophet dahil ang kanilang mga binibigkas ay hindi sagana sa kanilang sarili, ang binibigkas nila ay mula sa Panginoon. Sinasabi yun ng Panginoon sa kanila. Sabi niya, through prophets at many times in a various ways. So, pansinin natin, in the Old Testament, na ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang panahon at many times. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang oras, nagsasalita ang Panginoon to understand na kung sa nakala natin ang Diyos ay Diyos na lang nakapento nag-iisip. Hindi po. Meron siyang sinasabi na kung minsan ini-ignore natin yung kanyang sinasabi sa atin. Handa ba kayo? So, pasinin muna natin. No? Pasinin yung mga salitang yan. Sabi dyan, sinabi ni Yahweh kay Noah. So, ibig sabihin, nagsalita ang Diyos kay Noah. Sinabi ni Yahweh kay Joshua. Magkaibang panahon po yung mga yan. Sinabi ni Yahweh kay Moses. Sinabi sa akin ni Yahweh kay Jeremiah. So, ibig sabihin, iba't ibang klase ng tao na ang Diyos ay nagsasalita. Nandiyan ba kayo? Mga propeta ko, mga tao to, na katulad mo at katulad ko, na kung saan ang Panginoon ay nagsasalita sa mga tao. So nakita natin kay Noe, kay Joshua, kay Moses, kay Jeremiah. Pasinin ba natin sa ibang talata? Nagsalita sa akin si Yahweh. Kanino? Kay Ezekiel, kay Jonas, sino ba? Sa Israel at kay Joel. Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng, iba't ibang panahon, iba't ibang generation na kung saan ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Nakuha mo ninyo? Ang Diyos ay hindi tumitigil. Hindi siya tumitigil na magsalita. Nakita natin mula kay Noah, mula kay Moses, mula kay Jeremiah, kay Ezekiel, kay Jonah, kay Hosea, kay Joel, lahat ng yan, iba't ibang panahon, iba't ibang oras, iba't ibang generation. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang pagsasalita. Amen. Kaya po, ituloy natin, paano siya nagsalita? Hebrew 1:1. Sabi dyan, pasilip po natin, in the past, God spoke. Okay, sabihin natin, God spoke. God spoke. Saba, God spoke. God spoke. Amen. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos. Sabi dyan, through our fathers, through prophets, and many times in a various ways. Sabi nga natin, various ways. Various ways. Pag sinabing various ways, iba't ibang paraan kung paano siya nagsalita. Nandiyan ba kayo? So, ang Diyos pala ay hindi lamang
hindi lamang pala siya nagsasalita sa pamagitan ng salita. May iba't ibang pamamaraan ng Diyos kung paano siya nagsasalita. Kaya kung sinasabi natin kanina na kung saan hindi pala natin alam na ang Diyos ay nagsasalita na sa atin, binabaliwala natin. Sabi dyan, marami siyang pamamaraan upang iparating ang kanyang mensahe. Marami siyang pamamaraan upang iparating ang kanyang gustong sabihin sa atin. Nandyan ba kayo? No? Nandyan ba kayo? Maging sensitibo lamang tayo na kung saan yung mga nangyayari sa ating buhay, meron pala siyang gustong sabihin, pero ini-ignore natin. O maging sensitibo tayo sa mga nangyayari sa ating buhay, hindi pala natin alam, inalaw ng Panginoon, yun ang pamamaraan niya kung paano siya magsalita at mangusap sa atin. Nakita ko niya. Amen. Sa iba't ibang klaseng paraan. Hey, Brother Robert, sa panahon ba natin ngayon nagsasalita ang Diyos? Sabi po ng Hebrew, chapter 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi po siya nagbabago. Kung paano siya, kung sino siya noon, ngayon, at susunod na taon, susunod na panahon, yun pa rin siya. Kung siya ay nagsasalita noon, magsasalita siya sa ngayong panahon natin ito. Nandyan ba kayo? No. So tatalakay tayo ng isa sa pamamaraan niya, papaano siya mangusap sa atin. No, maaari yung iba, siguro dahil baby pa, hindi masyadong nauunawaan, no? Tatalakay lang tayo ng isa kung paano siya nangungusap sa atin. At nabigyan natin ito ng title, nakikita niyo? Ang salita ng Diyos na nagsasalita. Nandiyan po kayo. Nakikita niyo sa inyong ano. Pero nakikita niyo po ba yung illustration? Nakikita niyo yung illustration? Malabo ba? Malabo? Hindi naman. Hindi naman. So, ang sabi dyan, meron isang lalaki nag-pray. Sabi niya, Lord, speak to me. Nakita niyo ang illustration? No? Anong lumabas? Bible. No? So, kaya ang title natin ngayong umaga, ang salita ng Diyos na nagsasalita. So, yung Bible, ang binigay ng Diyos sa atin para hindi maputol yung komunikasyon niya sa atin. Nakuha po ninyo? Ang Bible, ang binigay sa atin ng Panginoon sapagkat nandyan ang puso ng Diyos na nais na iparating sa iyo. Kaya ang message ng ating pag-aaralan ay ini-encourage natin sa bawat isa na basahin ang love letter ng Panginoon. Nakuha po? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit ibinigay ang Biblia sa atin? Ano layunin ng Diyos? Pagbibigay lamang tayo ng tatlo. No? Magbibigay tayo ng tatlo. Una, nais niyang makipag-fellowship sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama ba yun? No? Habang binabasa mo ang Diyos, kumbaga, nakikipag-communicate ka kay Lord. Meron habang binabasa mo siya, nakikipag-fellowship ka sa Kanya. Kasi yung word ng Panginoon at ang Panginoon ay iisa. Naalala ko ng panahon natin, di ba? Kapag po yung mga kasigilaran ko diyan, sa kayo kasi hindi nila alam yung mga, ang tawag ko yung sulat, no? Yung mga love letter. Sino naka-experience to? Na nakatanggap ng love letter? Si Sophie? Ay, akala ko si Sophie no. Sino nakatanggap? Siguro yung iba, sila Ate Jane, nakatanggap ng love letter nung nililigawan si Kuya. No. Tayo, yung mga panahon namin, love letter ng panahon ngayon para makipag-usap doon sa malayong lugar. Nandiyan ba kayo? No? Kahit na nandun siya, kamusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Uso na yun doon. No? Ano nangyayari sa iyo? Ako, okay naman ako dito. Yung ganong klase ng palitan ng salita. No? Through love letter o letter, kumbaga, nakikipag-communicate ka sa kanya, nakikipag-fellowship sa kanya, nalalaman mo kung ano ang kanyang kalalagayan sa kanyang sitwasyon.
Naintindihan ba tayo? Amen. Sa panahon natin ito, ano na? Ano na? Text, where na you? Dito na din, kain na you. Di ba? G na G. No? Ganun, ano? So, kumbaga, sa mga magitan, kahit na nasa malayong lugar ka, nakikipag-communicate ka doon sa mga taong mahal mo, sa mga taong nagmamalasakit sa'yo, sa mga taong makilala mo. Ibig sabihin, no, nakikipag-communicate ka, nakikipag-fellowship ka, nagpapalitan kayo ng puro-puro. Amen ba yun? Ganon din yung salita ng Diyos. Nakikipag-fellowship ka sa Diyos kapag binabasa natin ang kanyang salita. Andiyan ba kayo? Pangalawa, nais na sabihin sa iyo kung anong plano niya sa buhay mo. No? Alam ng Panginoon ang buhay na meron ka. Nais ng Diyos na sabihin sa iyo kung ano ang pinaplano niya sa iyo. Kapatid, hindi ka isang aksidente. Kung tayo mga naibunga ng, huwag naman po ako sana mag-interpret, bunga ka ng pagkakasala at kaya ka nabuo. Tandaan mo, gusto ko po sabihin sa iyo, pinalaw ng Panginoon ang sitwasyon na yan dahil meron kang mahalagang mission na gagawin sa ipapatang tuloy mo. Amen? Kaya walang aksidente. Kaya ka lumitaw sa ibabaw ng mundo ito, meron siyang dakilang plano sa iyong buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inilalaan ko para sa inyo. So sa mga kapatid ko in faith, alam ng Panginoon ang plano niya sa buhay mo. Kung hindi mo pa alam ang iyong plano sa buhay, ang Diyos alam na niya kung ano ang plano niya at mangyayari sa buhay mo. Amen. God is not God of accident. Hindi aksidente ngayon kung bakit ka narito ngayon sa church na ito at nakikinig. Hindi natin alam. Hindi aksidente kung bakit ka narito. Ako hindi naniniwala. Tinulak ka ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong malapit sa iyo. Tinulak ka ng Panginoon upang makaupo rito at makinig dito para sabihin sa iyo ang dakilang layunin niya sa buhay mo. Para sabihin sa iyo kanyang pinaplano para sa iyo. Kung ang mga magulang natin ay may mga pangarap tayo para sa ating mga anak, kung tayo mga magulang mayroon tayong pangarap sa ating anak, how much more mayroong dakilang plano ang Diyos sa buhay natin. Paano natin malalaman yun kung hindi natin babasahin ang kanyang salita sapagkat ang buhay natin, ito'y nandoon yung blueprint ng buhay mo. Alam mo yung blueprint? Sa engineer, meron po tinatawag ng blueprint. No? Pag nagbabasa kayo doon sa architect ng paano ginagawa yung bahay, tawag ko blueprint. Yung sabihin, gawa na, tapos na. No? Yung nababasahin ng engineer ngayon, o ng tawag nito, yung construction worker, no, na marunong magbasa ng blueprint. O tawag nila doon yung architect, no? Drawing nila. Ibig sabihin, tapos na ang buhay ng meron ka. Alam na ng Panginoon ang mangyayari sa iyo in the future. Alam na ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita, no? I-reveal niya kung ano ang pinaplano niya sa buhay. Excited ba kayo doon? Kaya i-encourage ko ang bawat isa na kung saan basahin ang kanyang mga liham, ang kanyang mga sulat, kung ano ang pinaplano niya sa ating mga buhay. Amen. Sapagkat nandoon nakatala kung ano ang pinaplano niya sa iyo. Pangatlo, nais niya magpakilala sa iyo. Diba? Katulad ng aking sinabi, kumbaga, kapag tayo nagpapalitan ng mga mensahe, kumbaga, knowing each other pa. Diba? Nagpapakilala ka sa isa't isa sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ibig sabihin, nakikilala natin ng Diyos kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen ba yan? Kaya i-encourage ko ang bawat isa na basahin yung kanyang love letter upang makilala natin siya kung sino siya.
Kung sino siya, mahalagang basahin natin yung salita ng Panginoon. Diyan, nakikilala natin kung sino yung Diyos na lumikha sa atin. Amen. Kaya po, mahalaga na makilala natin ang Panginoon. At kung gusto natin siya makilala ng mas malalim na pamamaraanan, basahin natin ang kaisa-isang libro na binigay sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang Biblia. Minsan, isang araw, bata pa ako sa pananampalataya, ako po ay nananalangin sa Panginoon. At habang ako'y nananalangin, meron isang awit. Sabi ng awit, "Open the eyes of my heart, Lord." Sino ba nakakalam ng kantang yan? Alam niyo ba yan? Kinakanta, "Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you." Kinakanta niyo ba yan? Dahil nilalaman yung puso, sabi niya, "Open the eyes of my heart, Lord." Ito yung awit ng aking puso. Alam niyo, bubuksan ng Diyos ang iyong puso para makita mo siya. Amen? Habang ako'y nananalangin, walang laman na maitataas, kundi ang Panginoon ang siyang matataas. Hindi mga personal na karanasan lamang na ang Diyos ay nagpapakilala sa iyo, sa atin, sa akin, sa pamagitan ng panalangin at sa kanyang mga salita. Habang ako'y nananalangin sa Panginoon, nakaluhod, umiiyak, kinakanta, "Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see." Alam niyo ang nangyari? Bigla akong bumukas yung aking spiritual na mata. Nakita ko ang Diyos na nakupo sa kanyang trono na sobra-sobrang tingin na hindi mo maaninag ang kanyang mukha. Hindi mo maaninag kung anong itsura ng Panginoon. Sobrang liwanag na nakaupo siya sa kanyang trono na napakaliwanag. At nakita ko ang aking sarili. Ganyan lamang ako kaliit sa kanyang harapan. Alam niyo po yung hinlalaki ba tawag ko sa paa? Yung hinlalaki yung na ito? No? Yung hinlalaki natin? Nandun ako sa harap, nakaupo siya gano'n, nagninindi na napakaliwanag, hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Habang ako'y nakaluhod, nakita ko yung kanyang ganito ng Panginoon, nandun ako, super liit para akong langgam. Ngayon, pakiwari ko, hindi ko alam. Basta, masarap ang feeling, basta hindi ko maintindihan yung pakiramdam na yan. Then after nun, no, binuksan ko ang Biblia at nabasa ko ang salitang ito. Isaiah 66 verse 1. Ang sabi niya, "Ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ang kalangitan, ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking tungtungan?" Nakita ko rin. Gusto mo bang pasinin yung mga naka-highlights na salita? Sabi niya, "Ang aking trono ang kalangitan, at ang aking tunama, at ang daigdig ang aking tungtungan." So imagine po rin, gaano siya kalaki? Gaano siya kalaki? Malaki ba siya? Amen. Kasi yung kanya, ito yung earth, ito yung heaven, ito yung kanyang paa. Nandun ako. Nakita po ninyo kung gaano kalaki ang Diyos. Kaya yung Diyos natin, hindi siya sinasabi na napakaliit. Hindi siya nilalagay sa wallet. Hindi siya nilalagay sa dingding. Yung Diyos pala natin ay napakalaking Diyos. Amen? Doon ko lang naunawaan, Lord, ang laki mo pala. Ang laki pala ng Diyos. Nagpapakilala ng Diyos kung sino siya. Doon ko napatunayan ang Diyos pala ay napakalaking Diyos. Hindi siya gawa ng tao, kundi siya sa napakalinding na liwanag na kaupo sa kanyang trono, na bumabalot sa kanya ng iba't ibang klaseng kulay na meron sa kanya. Kaya nga po,
ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung babasahin natin yan, paulit-ulit ko itong sinasabi at binabanggit sa bawat isa. Akala natin ang Bible ang binabasa natin. Pag nagbabasa tayo parang packet book, hindi pala natin alam. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, binabasa din natin. Kaya ba kayo? Hindi nyo pala alam, habang binabasa mo ang Bible, binabasa niya kayo. Pasilip po ninyo ang salita. Babasahin ko po ulit ito sa salitang Ingles. Nasabi niya, for the word of God is living. Pag sinabing living, ano pong ibig sabihin ng living? Buhay. Pag sinabing buhay, umiina. Nakakaramdam. Ang salita ng Diyos ay buhay. Umiina. Nakakaramdam. Kaya ang salita ng Diyos habang binabasa mo siya, sabi mo, the word of God is living and powerful. Makapangyarihan. Pero mo salita lang, kaya niyang baguhin yung buhay natin. Amen? Powerful eh. Saan ka makakakita ng mga libro na yung mga libro na kaya niyang baguhin ang buhay mo? Wala po. Kundi ang Bible lamang ang may kakayahan, ay may kapangyarihan na kaya baguhin ang ating pong buhay. It's a powerful. Sabi ko nga, madalas, pinapakita ito in illustration. Many books inform you, but the Bible is transforming you. Amen? Yung mga binabasa natin mga libro, kung ano man yung mga bagay na binabasa natin, katulad ng halimbawa ng mga pocket book, kung gusto pa yung pocket book ngayon, no? Binibigyan ka ng information, kinikilig na yung iyong imaginasyon, pero hindi ka kayang baguhin ng mga libro na iyong binabasa. Pero kapag binasa mo ang Bible, babaguhin niya ang iyong pagkatao. Amen? Sabi niya, the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. So ang Biblia pala, inaalit tulad sa sword, espada. At ang espada nito, nakakita na ba yung espada? Nakakita na. So itong espada nito, dalawa yung talim. Nakakita na ba kayo ng espada, dalawang talim? O kutsilyo yung dalawang talim? Nakakita na kayo doon? So ibig pala sabihin, ang salita ng Diyos ay inaalit tulad sa espada na kung saan ay pagkabilang talas ay talim. Bakit? Habang binabasa mo siya, binawak niya ang puso. Amen. Kinokorek ka niya, kaya masakit eh. Kaya ka nasusugatan. Nakuha po ninyo. Akala ninyo, kapag nag-preach kami rito, no, yung mga sinasabi namin, nasasaktan kayo. Hindi nyo alam, bago kayo nasaktan muna kami. Nakuha po ninyo. Kaya nga two-edged sword. Amen? Kaya sabi niya, salita ng Diyos, kaya kapag binabasa mo siya, nasasaktan ka, kinukurek ka, inaayos ang buhay natin, ang pananaw natin. Inaayos ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagtulad sa sword. Kaya sabi na, piercing even the division of soul and spirit. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na ito, kaya niyang i-penetrate ang iyong kaluluwa at yung espiritu. Pero mo, ang tao ay meron siyang tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa, at espiritu. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, kaya niyang i-penetrate ang iyong kaluluwa at yung espiritu. Kaya kung mapapansin mo, yung mga tao broken-hearted, ang sakit niyan, hindi itong physical. Ang sakit ng broken-hearted, ang iyong kaluluwa. Nakukuha po ninyo, nandun yung kirot, nandun yung sakit, at hindi ka makawala in the past doon sa sakit na iyong ginagawa. At ang medicine doon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi yung antidepressant. Kailangan mo yun, kailangan natin yun. Pero ang mabisang gamot
sa sagot ng puso, sa sagot ng kaluluwa, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? It penetrates the soul and the spirit. Yung kay buturan ng iyong puso. Kaya kung minsan kapag nabasa mo salita ng Diyos, ang mga salitang pagpapatawad doon, tulungan mo mapatawad siya. Bakit? Kasi pinakita nyo, pinasa mo. Masakit! Diba? Pag tayo po ay mayroong sakit, lalo na kapag tayo nakagat ng aso, ano gagawin sa'yo? Tuturukin ka ng anti-vaccine para yung laso ng kagat ng aso ay hindi kumala. Tama po ba yun? Masakit makagat ng aso. Ngayon, dahil sa vaccine na yun, tuturukin ka rin masakit. Pero alam mo, yung paturok na yun, doon ka gagaling. Nakuha niyo po ibig sabihin, ang vaccine, ang turok, ito nagsisilbi ng salita ng Diyos para maampat yung sugat na nakaraan mo in the past. Para maampat yung laso na kakalat sa iyo sa buong pagkatao mo. Ito pala ang gamot para ikaw ay gubalik at tumulan ang gubalik. Ito yung salita ng Diyos. Amen. Nagsasalita ba Diyos kayo? Nagsasalita ba siya? Nakikita niyo kung anong bisa na meron na salita ng Diyos? Kaya niyang i-penetrate yung indakas mo. Kilumin yun ang maging mabuo muli ang iyong pagkatao. Yung sirang pagkatao, muli mabubuo. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng salita ng Diyos na magpalaya. Tinulungan tayo ng salita ng Diyos na magpatawad. Tinulungan tayo ng salita ng Diyos para bigyan ng bagong direksyon ang buhay natin. Amen! Nandyan ang salita ng Diyos, ang antidote ng ating buhay. Tingnan ba natin? Joints and marrow, pati mga buto. Kaya yung sakit, yung cancer of the bone, kapag nanonood po kayo sa TV ng mga miracle crusade, biro mo yung cancer of the bone, sasabihin, in the name of Jesus, yung cancer of the bone, bumalik ka sa dati. Nakikita mo, unti-unti tumatay yung ilan. Bakit? Kasi kahit pala yung joints, yung joints and marrow, yung parang binuo. Yung loob mo nun, kaya i-penetrate ng salita ng Diyos. Kaya nagkakaroon ng miracle. Kaya, ito po yung gusto kong makita. Ang sabi niya, the soul and the spirit, joints and marrow, ang salita daw ng Diyos is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Nakikita nyo? So yung word pala ng Panginoon, nadi-discern niya kung ano naman ang isip mo. Discerner of the thought. Ang word of God. Kaya sinasabi ko, paulit-ulit, akala mo, binabasa mo salita ng Diyos, hindi mo pala alam ikaw ang kanyang binabasa. Dahil alam ng salita ng Diyos kung anong tumatakbo sa isip mo. Nakuha mo niya. Alam ng Diyos kung anong tumatakbo sa inyong isip. Sabi niya, it is a discerner of the thought. Nadi-discern niya yan. Kaya magugulat ka kapag binabasa mo salita ng Diyos. Bakit ito ah? Para ba akong dalawa? Nakuha mo niya, is a discerner of the thoughts, intents of the heart. Intention ng puso mo. Dahil minsan magugulat ka pag nagbabasa ka, hindi ako to. Si ganito to ah, parang ganito to ah. Hindi. Hindi yung para sa kanya, para sa iyo yun. Dahil ang Diyos, nag-uusap siya personal. Kung gusto niya kausapin, hindi ikaw, kundi siya. Nakuha mo niyo, yung intention ng puso, alam ng salita ng Diyos. Kaya napakasarap basahin na salita ng Diyos. Nasasalamin nito ang ating buong buhay. Amen ba? Madali lang po ito, matatapos na po ako. Papasok na tayo sa nais nating bigang pansin. Papaano kung marinig ang kinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Handa na ba tayo? Una, sabay-sabay na po tayo basahin. Ano daw sabi dyan? Basahin na. O sabay-sabay. Basahin ang salita ng Diyos na bukas ang isip at bukas ang puso. Pag nagbabasa ka, no, basahin natin siya na bukas ang isip, bukas ang puso. Huwag mo
ang Biblia na kung saan parang mo lang binabasa ang pocketbook. Hindi po ganun ang pagbabasa. Huwag mo siyang basahin na parang basta ka lang mabasa, tapos na. Hindi po. Kailangan pag binabasa mo siya, inuunawa mo siya. Amen. Kung maaari na, sabi nga nila, babasahin mo ito dahan-dahan. Babasahin mo ito paulit-ulit para maintindihan kung ano yung pagkakahulugan na kanyang sinasabi sa atin. Kaya sabi ng salita ng Diyos, Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, huwag mong kalitaan basahin ang huwag daw natin yung kaligtaan. Ibig sabihin yan, kalimutan mo ng lahat, huwag lang ang salita ng Diyos. Kung kumakain tayo ng 3 beses maghapon, pero pag merienda ang ating katawan, dapat din ang ating espiritu ay pinapakain din natin. Amen? Kapag hindi ka kumain, manghihina ka, manlalata ka, tama ba yun? Sino na naka-experience sa inyo na hindi kumain maghapon? Pwede ba tumaas ang kamay? Sino? Bumili ko. Ako yun. Na-experience mo yung kumain ka ng hindi ka kumain maghapon. Ano yung feeling? Utong. Nandalata. Tama ba yun? Ganon din yung spirito natin. Kaya nasan dyan, huwag ka nitang basahin ang aklat na yun. Bakit? Kasi mag-benefit yun sa iyong kaluluwa at espiritu. At sabi niya doon, anong turo niya? Dili-dilihin mo yun. Ibig sabihin ng dili-dilihin, i-meditate mo. Paganahin mo ang iyong isip. Nakuha po ninyo. So kapag nagbabasa ka, pinapagana mo ang iyong isip. Kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Hindi lang basta pinadaan mo lang sa iyong mga tao, okay, chapter 1, chapter 2 na ako. Okay, tapos hindi. Kailangan mong paganahin ang iyong isip habang binabasa mo siya. Nakuha po. So, para marinig natin yung tinig ng Diyos na nagsasalita yun, dili-dilihin natin yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, bulay-bulagin natin. Pag sinabing bulay-bulayan natin, kinakausap natin ng ating sarili na sinasabi natin, bakit kaya nasabi ko? Bakit kaya siya pupunta rin? Bakit niya ginawa yun? Tinatanong natin ang ating sarili. Nakuha po. Kaya nga bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Kapag daw ginawa natin yun, yung mga pinag-aaralan natin, yung pinabasa natin doon, nasabi doon, kikinhawa ka at magtatagumpay. Amen. So sabi ko nga ako ito lang enough na. Bakit? Kasi kapag nakagulay mo at sinunod mo, yung nabasa mo, ang sabi niya, kikinhawa ka at magtatagumpay. Gusto ba natin magtagumpay? Gusto ba natin kuminhawa? Amen. Bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Bakit? Any moment, pag binasa mo ang salita ng Diyos at nagsimula ka ng sumunod doon sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, eto na ang enemy. Yan. Naku, huwag kang maniwala dyan. Ang dami ng napahamak dyan. Habang nilalakad mo yun. Pero dahil pinulay mo na maayos yung salita ng Diyos na totoo yung narinig mo, totoo yung nabasa mo, pinaliwalaan mo yung nabasa mo, hindi mo pinakinggan ng tinig ng Diablo, ang sabi na dyan, magtatagumpay ka. Amen? Kaya napakahalaga ng pag-aaral o nag-aaral, babasa na salita ng Panginoon. Pangalawa, tingnan mo nyo. John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. Kayo nga po magbasa dyan sa huli. Isang magpapakilala sa kanya. Amen. Naku na nakikita nyo. Gusto nyo ba makilala ang Diyos? Amen. Amen. So ano susi?
sabi niya, tumatanggap sa mga utos ko. Tumatanggap. Ano sunod ba? At ano ba? Tumutupad sa utos ko. Ano sagot niya? Ako'y lubusan ang magpapakilala sa kanya. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, totoo ang Diyos. Hindi siya mag-isip. Yung kanyang sinasabi, totoo siyang bibisita sa inyo. Totoo siyang bibisita sa inyo. Ipararamdam niya, hahapusin ka niya, yayakapin niya yan. Oo, anak. Kinukwento ko to, hindi dahil sa narinig ko yan, hindi dahil sa nabasa ko yan. Sinasabi ko yan, pinatotohanan ko yan na totoo siya. Bumibisita siya. Bumibisita siya. Kapag totoo sa puso mo, magpapakilala siya sa iyo. Magpapakilala siya sa iyo. May mga pagkakataon, maraming pagkakataon sa buhay kong pinagdudahan ko ang kanyang mga salita. Maraming mga pagkakataon pinagdudahan. Pero the more na pinipilit kong unawain, intindihin, naniwalaan ang kanyang salita, mas nakikilala ko ang Diyos. Mas nagpapakilala ang Diyos sa mga. Kaya po mga kapatid ko, hindi ko isang kwento lang. Totoo po ito. Ang Diyos ay bumibisita kapag ikaw ay nagpipilay. May mga pagkakataon, the presence of God umabalon sa inyo sa prayer mo, doon sa prayer closet. May mga experience na minsan parang nagpipitak-pitak ang katawan mo na halos maupusan ka ng hininga because nakapal ng presence ni Lord. Tama yung awit. Sabi ng awit, your presence, O God, is heaven to me. Pinararamdam ng Panginoon, pinalalasap ng Panginoon, kung ano ang buhay, kung ano ang sarap ng buhay doon sa langit. Dito pa lang sa lupa, pinaparamdam na niya kung ano ang sarap ng nasa langit. Kapag nararamdaman mo yung kapal ng presence ni Lord, and that's the gifts of heaven. Kaya masarap na buhay, nakapiling ang Panginoon. Kung dito pa lang sa lupa, nararamdaman mo na yung heaven. Pagdating mo sa langit, hallelujah, forever heaven. Kahit anong bigat na meron ka, as long na kapag bumisita ng Panginoon sa iyo, natatanggal yung bigat. At sasabihin mo sa iyong sarili, yes, I am more than a conqueror. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Sinabi ng Diyos, yes, greater is He that is in me than the Diyos. Kaya I challenge you, people of God, basahin mo ang salita ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, ibisitahin ka ng Panginoon para magpakilala siya sa iyo. Ano ba yun? Matatapos na po ako. Pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, hindi mo o imbitahin mo ang banal na Espiritu pag nagbabasa ka ng salita. Sabi dito, hilingin sa banal na Espiritu na mangusap ang salita ng Diyos sa puso mo. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pag nagbabasa ka, by thy own understanding, hindi mo talaga mauunawaan. Limit yung ating pagkakaunawa ng salita ng Diyos kapag inunawa natin in our personal understanding. Pero kapag inimbitahan mo ang banal na Espiritu habang ikaw ay nagbabasa ng
magbibigay ng pangunawa na mas malalim na pangunawa. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng malalim na revelasyon, malalim na kamahayagan mula sa salita ng Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ang ibinigay sa amin ng Diyos upang turuan tayo, maunawaan natin ang mga salita na kanyang binabanggit. Tingnan natin ang mga katangian ng Banal na Espiritu. Bakit natin sinasabi, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, Dear Holy Spirit, I invite you, tulungan mo akong maintindihan, tulungan mo akong maunawaan ang mga salitang ito. Hindi ko kaya unawaan in my personal point of view. Tulungan mo akong maunawaan in God's point of view. Amen? Ano sabi na salita ng Panginoon? John 14:26. Ngunit ang patnubay. Sino yung patnubay? Ang Espiritu Santo. Nasusubuin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So ang Holy Spirit pala, pag nagbabasa ka, siya yung teacher natin. Amen. Ang sabi niya, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Meron ka bang hindi na unawaan? Sa iyong pagbabasa, siya magtuturo sa inyo. May mga bagay ka bang hindi na unawaan na intindihan sa calling mo? Siya magtuturo sa inyo. Meron ka bang hindi na unawaan sa ministry? Siya ang magtuturo sa inyo. Pinadala siya ng Ama, isinuno ng Ama, maging patnubay natin na tayo samahan ng Panginoon dahil siya ang ating teacher. Hindi po ako, hindi ang sino mang tatayo sa harapan ito na mag-aayag ng salita ng Diyos. Hindi po sila ang great teacher. Ang great teacher walang iba kundi ang Banal na Espiritu ng Diyos. Kung bakit naunawaan natin, naintindihan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang tagapagturo natin ang walang iba kundi ang Banal na Espiritu na siyang nagbibigay linaw sa lahat ng ating mga sinasabi. Amen. Kaya kung pinapasa mo sa salita ng Diyos, invite the Holy Spirit to understand what is your na ano ang iyong binabasa. Ano ba katangian ng Banal na Espiritu kapag in-invite mo siya? Pagdating ng Espiritu, John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, pinapakilala ng Panginoon ang Espiritu nito ay Spirit of Truth. Ibig sabihin, Spirit of Truth, the revealer of truth. Amen. Kanina patnubay, sasamahan ka niya. Siya magtuturo sa iyo. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, pagdating niya, siya yung revealer of truth, the Spirit of Truth. Kaya kung minsan, dinadala ka ng Panginoon into temptation, hindi mo pala alam, ang Holy Spirit ang nagdadala sa iyo doon. Nandiyan ba kayo? Amen. Nandiyan ba tayo? Amen. Kung papasin ninyo, ang Panginoon Jesus, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, hindi siya nagpunta ng salang. Kundi ang sabi ng Biblia, ang Holy Spirit ang nagdala sa kanya doon. Amen. Kaya hindi mo pala alam yung Spirit of Truth na yan, the revealer of truth na yan, dinadala ka doon sa mismo kung paano mo makita kung ano makakayahan kaya gawin ng Diyos sa buhay mo natin. Nasabi nito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ano sabi? Tulungan niyo nga po ako. Sabi niya, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong siya pala yun. Ang Holy Spirit ang tutulong sa atin upang maunawaan natin ang buong katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ito ang magbibigay ng truth. Kahit na itago sa puso mo yung mga kasalanan natin ginagawa, i-expose ng Panginoon ang mga bagay na ito. Bakit siya? Bakit? Dahil siya ang revealer ng Diyos. Amen ba yun? Kaya, huwag kang malilihin mo man yan sa mga tao, pero sa Diyos hindi.
Nakikita ng Diyos kung ano ang nakatago sa iyong puso. Nakikita ng Diyos kung mainit ka o hindi. Maaaring active ka in the ministry. Pero ang totoo, nakikita ng Diyos kung talagang anong meron ka sa mundo. Bakit? Kasi siya yung revealer. Siya ang nakakakita mo. Dahil may mga pagkakataon, minsan nakikita mo kung ano merong puso mga tao. Ano mo, nakikita mo? In the spiritual eyes, the sense of fire in your heart. Pag may fire, hindi by God. Hindi ba yun? Pag may fire, hindi by God. Kasi active. Pero kapag ang puso, hindi siya active. Walang tatin. Kahit magturo ka na magturo dito, dahil piling mo, nag-aapoy ka, kapag nagsasalita ka, pero totoo, hindi. Dahil alam ng Diyos kung ano naman ang puso. He is the revealer. Siya yung tumulong sa atin para maunawaan natin yung mga katotohanan mula sa salita. Ang sabi niya, sapagkat magsasalita siya na hindi sa ng kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, ipapahayag ng mga bagay na dapat. Matatapos na ko. Oh, God. Jesus. Pasinituloy niya. Tapos na po ako. Tapos na ako. Allow the Holy Spirit manifest in this place. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Spirit of God magkaroon tayo ng hunger for His Word. Hunger for His reality. Pasilip po natin, bakit kailangan natin ng Holy Spirit pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon ay ito. 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ang sabi niya, but God revealed to them, to us. Nag-reveal ba ang Diyos? But God revealed them to us. Nag-reveal ba? Sino ang ginamit para i-reveal niya ang kanyang sarili? Sino? Through His through the Holy Spirit, i-reveal ng Diyos kung sino siya. Through the Holy Spirit, pinapakita niya mga bagay na hindi mo nakikita. Sabi dito, for the Spirit searches all things. The Spirit searches all things. Kapatid, alam ng Panginoon kung ano naman ang puso mo. Nakikita niyo yun. Hindi kita yan ang tao. Pero kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu ng Diyos, yung puso na yun, nakikita niyo. Sabi dyan, the Spirit searches all things. Kahit nakatago yan, sa itsura ng puso, nakikita niyo. Kaya wala kang may tatago sa Panginoon. Kita yan ng Diyos. Nasa-search na yan. Kaya nga, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikita yan. Kaya ang diabo gumagawa ng paraan para hindi mo makita yung mga Diyos. Kapag nagbabasa ka. Kasi kapag nagbasa ka, the power of the Holy Spirit, in-expose ng Panginoon. Pinapakita ng Diyos ng Panginoon. Kaya walang naman na may tataas. Pag ako nagbabasa ng salita ng Diyos, sometimes nakikinig ako yan, mga ganyan, mga music na nakaka-relax. And I can sense the Spirit of God na kung saan umabago sa lugar nito. Sabi niya, the Spirit searches all things. Yung mga demonyo na nandiyan sa paligid, nasa search na yun. Yung mga taong nakakausap mo, nasa search na yun. At ang pinakalasa, sabi niya, yes, the deep things. Yung pinakamalalim
na panukala ng Diyos. Pati yung puso ng Diyos, alam ng Espiritu nito. Kaya invite the Holy Spirit kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ako rin ang iniwala, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos na kasama ang Espiritu ng Diyos, ang salita na binabasa mo ay magsasalita. Diyos yung ito marinig mo. Bilang pagbawas, tanongin kita. Sabi ka ng tanong, masyado, kumusta na yung pagbabasa ng salita ng Diyos sa buhay mo? Nag-uusap pa ba sa'yo kapag nag-devotion ka? O baka wala ng devotion? Kung minsan ang layo na ng Diyos sa'yo, kasi wala kang devotion, walang direction eh, walang instruction. Diba? Kamusta na yan? Nagbabasa ka pa ba? O basta na ka na lang, sige, kumatin lang, Christian lang natatawagan, pero wala ka ng devotion, hindi ka nagbabasa. Minsan, nagbabasa na tayo ng salita ng Diyos, masyado na tayong pamilya. Dahil sa tagal na natin kay Lord, for how many years na tayo kay Lord, maaaring nabasa mo na yung Bible cover to cover, at nawawalan ka ng gana. Kaya kapag nagsasay, balo mo na yan. Ay, baka yung pwede mo na yan. Balo mo na yan. Kaya walang regulation eh. No? Walang regulation. Kasi nga, masyado na tayong pamilya kung sa salita ng Panginoon. Alam mo, tatakbo ng kwento na yan. Alam mo yung kwento na yan. Hindi na tayo nagsisintik ng malalim. At hindi na natin hinahalungkay ng malalim. Kaya masyado na tayong pamilya. Kaya kapag masyado ng pamilya yung salita ng Diyos, wala nang revelation na pumapasok sa iyo. Kasi kung ano lang yung nabasa mo, kung ano lang naiintindihan mo, yun na yun. Pero hindi mo pala alam, masyado ng pamilya kung sa mga words nyo. Kaya wala nang revelation na pumapasok. Kaya sa mga oras na ito, I pray, magkaroon ka ng uhaw, magkaroon ka ng luto, wala sa salita. Pwede ba tayo po kayo? Basagin niyo po, Panginoon, hallelujah, ang Spirit, Panginoon, na kawalan ng interes sa salita ng Diyos. In the name of Jesus, I rebuke, Lord God, ang ganitong klaseng Espiritu, ang kawalang interes ng iyong salita. Lord God, in Jesus' name, basagin ito sa aming kaisipan. Tinatanggalan mo ng karapatan, tinatanggalan mo ng lakas, tinatanggalan mo ng pisa, ang Espiritu nito na nakapit ngayon sa aming mga buhay. In the name of Jesus, go! Live sa aming buhay. Hindi namin ito tinatanggap. And Father God, right now, Lord, release, Lord, the Spirit of the Almighty God, the mighty presence of the Holy Spirit. Release for the hungering for your word, hungering for your reality. Lord God, in the name of Jesus, release, Lord God, the hungering for your word. Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, and I pray in Jesus' name, at ulit po, Panginoon, na habang binabasa namin ang iyong salita, Panginoon, pagmula sa mga oras na ito, ora mama shate, let the anointing, let the Holy Spirit